Giit ni Roque, strike 2 na si Remulla matapos din sabihin ng kalihim na mayroon umano siyang multiple passports. Kumusta ko kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayo nagbabalik sa panibagong reaction video. Nakita nyo naman ho yung ating thumbnail, no? Itong si Spoksari, sinoplak niya ho itong si Boying Remulla. Nagpapakalat ho ng fake news ang ating DOJ Secretary. Kesyo na deny daw ang asylum nitong si Spokes, bagkus hindi naman pala. Dito sa video na to mga kababayan, sabay-sabay ho nating matutunghayan ang pagpapaliwanag ni Spokes kaugnay sa status ng kanyang asylum dyan sa The Hague, Netherlands. Pero bago ho yan, mga alputera at mga alputero, kung di pa kayo nakasubscribe sa PH Update, mag-subscribe na kayo. Sabay-sabay ho natin tutunghayan ang pagsalansan nitong si Binibining Maharlika. Tayo hindi natin alam to ha. Kumbaga, mapanggang sa ngayon, wala tayong clue kung sino pinatutungkulan dito ni Binibining Maharlika. Kumbaga, mainit lang ngayon sa social media, sabay-sabay tayong makinig sa mga isisiwalat niya. Okay ba yun? Hindi tayo sumasali sa kung ano pa mang problema ha. Tayo ho issue-based lang. Kumbaga, itong video na to pampatulog. At para doon sa mga tatamaan dito sa video ni Binibining Maharlika, bato-bato sa langit, ang tamaan ay bahala kayo dyan. Umpisa muna natin to dito sa dito kay Indian. Bangag yan ito. Dito tayo kay Spokes. Ang hirap no pagka ikaw namarkahang bangag, talagang bangag ka na forever. Ito ho, si Spoksari game. Sa kanyang latest social media post, tinawag ni Harry Roque na fake news na naman ang pahayag ni Justice Secretary Boying Remulla na deny. Ewan ba natin? Ito si Boying Remulla, hindi na nagpaawat sa pagpapakalat niya ng peking balita. Ibang klase kayo. Ha? Kay taga-DOJ pa naman kayo. Ayusin nyo muna yung mga source nyo ng impormasyon. Kung ang source nyo ng impormasyon, yung mga vlogger na galit dito kay Spoksari, ano nyo muna, pagtanong nyo muna, marami nang pwede nyo namang itanong sa akin. PH, totoo ba yung yung deny na yung asylum application itong si Spokes? Sasagot ko, hindi pa. Binigyan na nga ng temporary, residence ID. Di ba? Magkaganon na siya ngayon, abangan natin. Huwag natin pangunahan. Pinapangunahan natin ang pamahalaan ng Netherlands siya sa asylum. Papagigil na gigil kayo kay Harry Roque. Nakakatuwa lang isipin na napakarami natin problema sa Pilipinas ang pinagkakaabala ng administrasyon kung paano mapapauwi itong si Harry. Ito naman si dating Pangulo Rodrigo Duterte kung paano siya mapapanatili siya dahil mga walang yan talaga itong mga nasa administrasyon na to. Mga bangag talaga. Ang kanyang asylum bid. Giit ni Roque, strike 2 na si Remulla matapos din sabihin ng kalihim na mayroon umano siyang multiple passports. Dagdag niya sa usapan. Pangalawang fake news na pala ni Bonjing yan. Una, yung multiple passport. Ang dumipensa pa dito kay Harry Roque, no other than DFA. Sabi ng ating Department of Foreign Affairs, wala, isa lang ang inisyu namin sa kanila, sa kanyang ID ay passport. Walang multiple. Strike 1. Dito naman, meron na naman, bagay, baka gusto niya magpabida, di ba? Ang dami yung pwedeng hanapin, ang daming kriminal sa Pilipinas, ang daming tax evader, ang daming kriminal, ang daming illegal na droga. Inuubos yung enerhiya ng pamahalaan dito kay Spokes, anak ng toko, sayang ang buwis ng sambayanan sa inyo. Pang Marites lang nakakalap ni Remulla ang kanyang mga impormasyon. Kinumpirma naman ni Roque na nag-Germany nga siya dahil naimbitahan siya ng Filipino community para sa isang event. Yun, napanood natin yun. Yung pagpunta niya sa diyan sa Germany, yung live nila ni dito si Ma'am Maharlika, pero mamaya na yan. Mamaya natin pakinggan yung mga alputera. Ano ba ibig sabihin ng alputera? Di natin alam. Comment nyo nga dyan sa baba. Kasi sa amin mayroong ibang parang alpot, parang bigla na lang yung lumusot ganun Parang kabuti, parang ganun. Sabi, sa inyo siguro merong ibang kahulugan yan, pero sa amin merong ibang kahulugan yan. Mga alpotera, makinig kayo kay Spoksari. Meron siyang birada sa inyo. Naka-live na pa lang. Go. Hi.
Nako, magandang araw po sa inyong lahat, ha. Nako, Oh, yan ha, yung video na yan. Video credit to kay ano pangalan to? Alvin and Tourism. Oh, yang ang nagvi-video pa kay Spock si Alvin and Tourism. Okay na ho sila. Diyan sa The Hague, Netherlands. Palakpakan tayo, palakpakan. Di ba? Oh, tuloy natin. Spock, pasensya na po kayo at talagang kinakailangan na mag-live na naman tungkol na naman dito sa fake news na pinapakalat na na-deny na naman daw po ang aking asylum, no? Alam niyo po, napapagod na ako kasi meron ditong isang kampon, si Joe Maciso, na walang sinasabi kundi denied na aking asylum. Noong una ako nagpunta ng Germany, Bremen ata, ba inanunsyo niya na ako daw ay na-deny na raw ang asylum. Lately, gumawa siya ng napakahabang artikulo pa sa Facebook at sinabing na-deny na raw at pinadala raw sa Germany yung aking papeles, no, dahil daw sa tinatawag na Dublin Rules. Ang Dublin Rules po nagsasabi na kinakailangan maghain ka ng asylum kung saan ka unang tumapak sa Europa. Ang unang tinapakan ko po sa Europa nung ako'y dumating dito matapos pong padala rito si Tatay Digong ay Netherlands. Kaya dito po sa Netherlands ako nag-apply. Now, ang sinasabi nitong Dutchman ito at inulit ni Secretary of Justice Remulla nasa Germany na raw ang aking papeles dahil di umano, Germany daw nag-issue ng aking Schengen visa. Wala pong katotohanan yan. Fake news po yan on two grounds. Hindi po Germany ang nag-issue ng Schengen visa ko. Hindi po Germany. Kaya walang kahit anong possibility na Germany ang mag-handle ng aking asylum. Pangalawa, hindi po totoong na-deny. Sa totoo lang po, sunod-sunod ngayon ang mga appointments ko kasi mula po nang inisyuhan ako ng tinatawag nilang WID card, which is a residence card for asylum seekers, marami pong mga susunod na mga hakbang na dapat gawin. Nandiyan na po yung formal na pagrehistro sa siyudad ng Hague ng aking residence at patapos po nun, bibigyan ako ng ano yun, anong number yun? BSN number. So yung BSN number, yan po yung SSS. Yes. Pero ngayon meron na po akong ID card, yun nga po, nagbubukas na ako ng bank account. No? Patapos ko marehistro po yung aking residence dito, ay mapukuha na ako ng BSN number. At yung BSN number naman po, Nako. Ang katisatenga ng mga sinasabi mo na yan, Spokes. Ayaw marinig yan nitong si Boying. O mag-aano ka na, magbubukas ka na ng bank account mo, meron ka ng residence ID. Ayaw yan kasi si Tevez hindi napagkalooban ng ganyan si Tevez eh. Pagkatapos nung ASEAN, bigla ano kaya pinaamoy nitong si Bangag kay doon sa presidente nila diyan sa Timor-Leste, no? Nagkagulatan pagkatapos ng ASEAN meeting, nakmanto ka bakit biglang gano'n, di ba? that would eventually lead to a work permit. No? Pero yung work permit, hanggang 6 na buwan pa po yan. So I have 3 more months para ma-issuehan ng work permit. Siyempre, dahil kulang naman po ang aking ipon, no? Pagamat I've been practicing law for 34 years already, siyempre, kahit papano, may limitasyon ng ipon. So eventually, I have to work here in Amsterdam, in Netherlands, no? And I have good news naman po. Meron na akong working agreement na I will join a law firm here practicing international law, particularly international litigation and arbitration na nakabase po sa Amsterdam. Hindi po yan magiging full-time. Kumbaga, I will become an off-counsel kung anong kliyente ko. But if they will ask me to help in their cases, I will also help. Vice versa, no? At bukod po dyan, I have been interviewing quietly with different universities for a teaching job, no? At ako naman po ay hindi lang naging full-time professor sa UP, kundi sa National University of Singapore at saka sa American University rin, no? But of course, I'm hoping na yung campus na pagtuturuan ko will be close to The Hague, no? Dahil ayaw ko naman mapalayo sa The Hague. Pero yan po ay katotohanan. Grabe, yung future ni Spock Sari talagang planado na. Paano ba yan? Para doon sa mga nagsasabing wala, yang si Ari may denied yung niyan. Parang dyan natitira si Spokes, pati trabaho, naghahanap na siya dyan. O meron pa siyang residency ID card. O magkaka-SSS na rin siya, equivalent sa atin dyan. Naku, yari kayo dito kay yari kayo. Hindi nyo yan matitebes sa tingin ko, hindi matitebes yan. Hindi yung presidente sa Netherlands, hindi nadadaan sa pulburon sa tingin ko. Hindi yan madadaan sa bola nitong si Marcos Jr. Kaya hindi basta-basta mapapauwi yan. Kita naman ho kasi mga kababayan. Sana, siguro nakikita ng Timo ay sa bagay, kumita na yung mga dyan. Kung sino man ang mga dapat kumita dyan sa issue ni Tevez na yan. Kaya
Sabi siguro, ito, ganito kalaki pera ni Tevez. Mas malaki pera ng mga gusto magpa-uwi sa kanya. Kaya yun, napauwi siya. Yan ang reality. Siguro, ganun ang Posible, di ba? Ano yun Pantakin nyo pagkatapos ng ASEAN, biglang napauwi. Kadiri yung Timor. Hindi ka naman po pwedeng mabuhay lang on savings, and after surviving on savings for the past 9 months, kasi 6 na buwan po akong nag-exile bago pumunta ng Netherlands, and it's now my 3rd month, syempre, paubos na rin yan at kinakailangan back to work. No? So actually, no isang araw po, I reported already to the office in Amsterdam. For the first time, I was in a suit. And this afternoon, I'm having my first legal meeting with a client that they want me to service as well tonight. So I'm heading for Amsterdam tonight. No? So yun, ang problema ko isang leather shoes lang ang dala-dala ko, at syempre isang suit lang ang dala-dala ko. So kinakailangan mamili na naman ng sapatos at mga pangdamit na opisina. No? Pero wala pong katotohanan na na-deny po ang asylum ko. Alam niyo po, itong asylum neto, it's treated in a very confidential manner. So dalawa lang po makakaalam ng resulta ng aking asylum. Ako po at saka ang Dutch government. No? Wala pong kahit sino na may access. No? Wala kayong database na pupuntahan, at kung tatawag kayo sa IND, yan yung nag-handle ng aking asylum, wala po silang masasabi sa inyo dahil it's treated in a very confidential manner. Ako po yung nag-practice din ng asylum law sa Philippines dahil nagkaroon po ako ng, hindi ako nagkakamali, 4 o 5 ADB officers na nagkaroon ng change of government sa kanilang mga bayan, kinancel ang mga passport at kinailangan silang humingi ng asylum sa Pilipinas para sila pwedeng manatili sa Pilipinas at patuloy na magtrabaho sa ADB. No? So alam ko po, worldwide, this asylum procedure is governed by treaty. Ito po yung Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seekers. Uniform po ang procedure. Now, gaya po ng Pilipinas, ang procedure po dito sa Netherlands, administrative lamang. Pero hindi gaya sa Pilipinas, ang nag-handle ng immigration, yung immigration mismo, no? Sa Pilipinas, DOJ po nag-handle, at syempre, hiwalay ang DOJ sa immigration. Pero po, iisa lang. Ang maganda po dito, dahil ang immigration, ang tawag po dito, IND, ang siya nag-handle ng ating immigration, lahat ng request for deportation, dadaan din sa kanila. At siyempre, dahil isa lang naman ang pangalan ko, makikita nila na yung request silang i-deport, hindi po pwedeng ma-deport habang nakabinbin po yung aking application for asylum, dahil nga po, yan ang tawag. Ang tawag dyan is right to non-refoulement. Yung karapatan, una-una, na hindi ka dapat i-prosecute kapag ikaw ay pumasok miski wala kang passport o visa, at pangalawa, hindi ka dapat ma-deport doon sa bansa kung saan ikaw ay umalis dahil nga ikaw ay ginigipit dahil sa iyong paniniwala at paninindigan. Now, tiwala naman po ako sa kakayahan ng mga Dutch authorities na timbangin kung ako talaga ay merong hinaharap na panggigipit. Pero ano ba ang realidad sa akin? No? Ako po talaga ay nanilbihan, tagapagsalita ni Tatay Digong. Maski tapos na po ang termino ni Tatay Digong, parang de facto spokesperson pa rin ako ni Tatay Digong. At siyempre, nung naghiwalay po ang Marcos at ang Duterte, nung Enero, formal na naghiwalay nung Enero, nung linunsad ang hakbang ng maisog, alam naman po natin na talagang kasama na rin po ako ni Tatay Digong na iwagayway ang katotohanan na ang nais mangyari ng Marcos administration ay Marcos forever. At isa nga po kung aktibong humihingi na ang ating Marcos Jr. ay sumailalim sa isang hair follicle test dahil naniniwala po kami na yung pulveronic video, yung testimonya ni Agent Morales at yung testimonya ni Cathy Binag na nung minsan ay inalok siya ng shabu ni First Lady mismo at nakita niya sa kanilang dalawang mata. Ayun na nga mga kababayan. Hindi, white powdery substance. Baka nakalimutan lang ni Spokes. White powdery substance. Hindi yung alilinawin ko. Walang nakitang ganun na tagpo itong si Ma'am Cathy Binag. Nakalagay sa bindihado, palabas siya ng CR, sabi ganun, "Do you want some?" Sabi ni Ma'am Cathy B. Hindi ako nagaganyan. Nagaganyan, white powdery substance, pwedeng pulburon, pwedeng kung ano-ano yan, pero hindi ho siya hindi ho siya yung hardcore na tinutukoy nitong si Spokes. Sinawin ho natin. Mahirap na Spokes. Nandito ka sa PH Update, makakala naman nila, di ba? Iniiba ko yung kwento nitong si Ma'am Cathy B. Saka yung kanyang dating partner ay sapat-sapat na ebidensya para magkaroon ng conclusion na kung hindi hair follicle test ang presidente, dapat nga siguro paniwalaan
na itong mga paratang na ito ay katotohanan. Pero siyempre, nandyan pa rin ang pagkakataon ni Presidente Marcos Jr. na sumailalim sa hair follicle test para mapasinungalingan na itong lahat ng mga paratang na ito. Kasi kung babasahin niyo po yung libro ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez, no? Para sagutin nga yung kumakalat na chismis na at sabi na rin ay si Tatay Digong na may isang kandidato di umano na pag nasa Davao ay gumagamit ng pinagbabawal na droga, para pasinungalingan yan, talagang pinakuha niya ng urinalysis test ang Marcos Jr. at di umano negative. Ang problema sa urinalysis talagang sandali lang po talaga yung trace ng droga kapag urinalysis ang gagamitin at saka Dapat talaga ano yan, ika nga, hair follicle. Sa ulo tayo. Eto mga kababayan, nagtao tayo dito ng ayun na nga. Ito na nga ang kwento. Ito na nga storya. Ito na nga mainit sa social media. Ang pagbalagbag nitong si Binibining Maharlika kay Alpotera. Hindi ko alam, hindi ko kilala kung sino si Alpotera, ha? Pero malupit ho ang mga kaganapan pala dyan sa Daing Netherlands. Wala tayong kinakampiang dito, ha? Hindi tayo nagsaside kung kani-kanino. Kumbaga, nandito tayo, kumbaga sabay-sabay lang naman natin papanoorin. Hindi naman ako magre-react. Kumbaga, gaganon-ganon lang tayo, ha? Wala walang reaction, wala kung ano-ano, basta wala nang maraming pasakali. Dire-diretso lang si Bob Maharlika, okay? Ma'am, tirahin niyo po. Ating kwento. Pasok. Oh. Alright. Para kasi, ano na ko matatapos na ito. Ito kasi si Alpoterang, bigatla, ayaw niyang tumigil sa kanyang kaletsehan. Ikukwento ko na. Actually, dapat matagal ko na itong ikukwento Kaso lang, binibigyan ko pa siya ng chance. Kasi, sabi ko nga, nung time na yon na binibigyan ko siya ng chance, hindi pa kasi nangyari yung birthday ni Inday Sara na may XX na pinigilan kami magbangag-bangag, pinigilan kami magsalta laban sa mga bangag, sa mga Marcos, at hindi pa nangyari yung merong 30,000 euros. At para maintindihan nyo yung senaryo, punta lang kayo doon sa Punta lang kayo doon sa unang video, pangalawang gabi na to, kada gabi, yan, parang teleserye ba? Gabi-gabi, merong panibagong flavor, panibagong episode. Ito na yung pangalawang episode, para maintindihan nyo yung konteksto ng pinag-uusapan, alisin mo muna kayo, tapusin nyo na to, tapos punta kayo doon sa kapatid. Diba, na ayon sa ating informante na pinamudmod sa kanya at ito ay talagang pinupondohan siya. Okay, kaya nga sabi ko, ang mga kakampi ni Alpotera, ito lang yun. Yung lahat ng kakampi ni Alpotera, mga duwag yan. Nako. Okay? Nako. Pagpaisahan natin. Mga duwag at hindi yan totoong nakikipaglaban sa taong bayan. Binabalikan ko, nung unang dating ko sa Hague, ang mga kwento. Number 1, kung mayaman si Alpotera, okay? Bakit siya nakikisiksik sa apartment ni Spokes Harry Roque? Yan ang unang tanong ko. Sabi ko nga dito sa aking mga palangga, akala ko ba mayroong mayroong transportation company Chuba Chuchu yan? Bakit ka ako sumisiksik sa apartment na 2-bedroom? Okay? Tapos nandoon din yung isang personality. Yun lang yung question ko. Kasi kami, okay, nung una namin punta sa Hague, ang ganda-ganda ng location namin. Hindi naman ganun kamahal, pero sobrang ganda. Naka-Airbnb kami. Ayan po yung totoong kwento. Actually, nung bago pa ako dumating ng Hague, nung una, sabi ni Spokes Harry sa akin, Maharlika, sabi niya, pagdating mo dito ka natitira sa akin. Para, syempre, mag-agaan din. Ayun, sabi ko naman, sige po, sige. Pero ako talaga personally, nung una ayaw, kasi alam ko maraming tao. So kaya nga nung time na yon, nung bago pala ako dumating sa Hague, si Spokes Harry nandoon pa sa detention ng mga asylum seekers. Wala pa siya. Okay, wala pa siya doon sa apartment. Iniwan niya yung apartment niya, may nakatira doon, okay, na dalawa. Actually, may mga natutulog doon So kasi si Spokes para siyang karinderyang bukas na lahat ng gustong tumira sa kanya, tinatanggap niya. Ganon si Harry Roque. Okay, kaya natuwa ako sa personality niya, pero somehow nag-worry ako kasi tinitake advantage siya.
Now, bakit importante itong mga impormasyon na ito? Kasi hindi na tayo pwedeng tumalon sa impormasyon. Ikukwento natin yung dulo, wala yung puno, di ba? Okay, so nakita ko yon. Tapos pumupunta nga kami doon every night after the Duterte Street event. Pumupunta kami doon sa apartment na yon. So nandoon si Alpotera na sinisira niya si Ma'am Hanelet Abansenya sa kanyang mga iro. Naku, yari tayo dyan. Ikaw, Alpotera, okay, ang kapal ng mukha mo, tinanong ko pa si Alpotera, may asawa ka ba? Yes, ma'am. May anak ka ba? Yes, ma'am. Ilan ang anak mo? Ang naalala ko, 2. Bata pa yung mga anak. I don't know, 2 or 3. Basta ang na-recall ko lang, 2 yata. I'm not sure. Sabi ko, sino nag-aalaga sa kanila? O yung asawa daw niya. Bakit ako nagtatanong bilang isang nanay? Kasi sa sarili ko, nanay ka, mayroon kang menor de edad na anak, tapos nag-inalpot-alpot ka sa dahig. Yun yung point ko. Inalagaan daw ng asawa niya, oh really? Pero, ang ginagawa mong hinayupa ka, yung mga iro mo, na sinusuhulan mo, okay? Na hindi ka, tinatanong ko nga saan galing ang pera. Kay Amy ba? Sa mga Marcos ba? Sa mga Bagag? Saan galing ang pera mo? Kasi kung totoong may kumpanya ka, ako nga wala akong kumpanya eh. Gusto ko komportable yung buhay ko. Gusto ko, kahit pa paano, may sariling kwarto ako. Pero kasi ako cowboy ako, kahit sa sahig ako patulugin, pwede ako matulog. Naalala mo yung Alpotera? Kaya yung mga kumakampi sa kanya, putang inan niya, wala kayong alam. Okay? Kung ano man yung kinukwento sa inyo, Ito ano lang kumbaga, hindi naman related sa pinag-uusapan ni Binibining Maharlika. Ano lang, itong alin na to, napanood ko na to. Napanood ko na siya sa napakaraming pagkakataon. Mula noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, problema, away kay TP. Alam ko, kay Sir Banat Bay, nagkaroon din sila ng konting bakbakan dati. Yung mga Senator Bato de la Rosa, nakasagutan niya sa social media. Wala akong inuurungan. Yun lang sinasabi ko siya. Walang inuurungan itong alin na to. At sa kahaba-haba ng panahon, hanggang ngayon nandyan pa rin siya. Ay, di pa, ano yan, yung si Binibining Maharlika, sila talaga yung mga, kumbaga, mga naunang nag-vlog nung mga naunang panahon pa ng mga dinosaur nag-vlog. Nauna sa atin yan. Ano yan, kumbaga yan, sila yung pinapanood natin, sila yung mga naging inspirasyon natin. Sila yung mga ginaya natin. yun ni Alpotera, kwento niya ng kasinungalingan. Ako, as a mother, tinatanong ko siya, kawawa ng mga anak mo. Sabi pa nga pa niya sa akin, pupunta po sila dito, ma'am. Okay? Akala mo ba hindi ko alam? Bago pa ako pumunta, even before pa tayo nag-usap, alam ko na yung karakas mo. Ayoko lang naman, hindi naman ako ganun tao. Ikaw, ano ka eh, chubachenis ka. Hindi ako ganun, kahit naman ka siguro kayo. Nakikisama ka, civil ka lang as a person. Ang ginagawa po na mga kababayan, mga pamilyang Duterte, at alam naman nila to. Hello? Okay? Hello? Pinupull out niya, mga kababayan, ni Alpotera ang kanyang laptop. Pinakita niya sa dalawa kong kasama from LA, yung mga private photos na sa Malacanang, na ito, ganito ako ma'am, alpot-alpot. Ako, civil lang ako. Oh wow, ang ganda naman. Oh, that's so nice. Oh, nice. Ganun lang lagi yung sagot ko. Okay? Kasi kailangan natin malaman kung sino nga ang double agent. Bakit kailangan sirain kung ito ay totoo para ka sa pamilyang Duterte? Bakit sirain mo ang pamilya niya? Bakit sirain mo si Hanelet? Nako, ibang usapan na yan ibang usapan. Matindi ho yan, matindi yan. Di natin alam yung story. Sinisira mo sa mga iro mo. Okay? Ihinarap ka nga sa dahig doon, di ba? Kumaripas ka ng takbo.
Umaasa kasi si Alpotera na makapasok siya sa loob ng detention ni PRRD. Okay? Sabi ko nga sa inyo, noong March 11, nag-iba na ng kwento. Marami kasing sumisi. Alam naman natin yan sa politika, hindi ko naman kailangang i-explain pa yan. Kapag politiko ka, pag sikat ka, lalo pagka Duterte ka, maraming dumidikit din na kapwa mo politiko para makipag-siksikan, di ba? Ang punot dulo po, mga kababayan, para malaman ninyo na kailangan hindi pagkatiwalaan ang babaeng ito. Dahil kung mahal mo ang Pangulong Duterte, ang pamilyang Duterte, na yan ang pinapalabas mo na ikaw ay pinagkakatiwalaan ng Pangulong Duterte, bakit kailangan mong sirain ang isa sa pamilya nila? Yan ang tanong number 1. Then, mga kababayan, kasi ako sabi ko, wala akong pakialam sa mga actually, sa mga personal, mga eksena nila, kung ano may nagana, wala akong pakialam doon. Kasi ang laban ko, yung target ko, yung mga bangag, mapalaya ang Pangulo Duterte, dahil ang bangag, Marcos, si Lisa Tanas, yung sila Remulla, yung mga hinayupak na yun, ang reason ko bakit, tayo lahat ay gumastos, na mga pumunta doon sa dahig. Yan ang totoong kwento. Umaasa ka na makapasok ka, hindi ka naman nga kamag-anak, bakit ka pupunta? Bakit mo sisirain ang maayos at harmonious relationship ni Inday Sara, ni Ma'am Hanilet, ni Pulong, okay? Ni Hanilet, ni Pulong, ni Kitty, yung magkakapatid na yan. Dahil sinabi na nga ni Inday Sara na simula nung nangyari kay Pangulong Duterte, nagpasalamat pa nga siya kay Marcos Bangag dahil kung meron mang magandang naidulot ang pangyayari sa pagkidnap kay Pangulong Duterte, ay yung nagkaroon ang mga magpamilya, magkapatid ng tsansa na makapag-usap-usap sila doon sa loob ng ICC. Dahil noon siguro nung nasa labas si Pangulong Duterte, dahil maraming epal na nakapaligid sa kanya, alam niyo naman yan na humaharang para makausap yung sarili niyang mga anak. Nung March 11, nung nakidnap ang Pangulong Duterte, nagkaroon ng chance. Kaya nga, ang sabi nga namin dyan, kami na mga magkakaibigan, tama talaga si Inday Sara, somehow maganda talaga yung nangyari na, maganda dun sa part nga na sinasabi ni Inday, pero hindi maganda kasi bakit kailangan pag dumating sa senaryo ng buhay ng Pangulong Duterte na makidnap siya para magkaroon ng pagbubuklod-buklod, which is, destiny lang ang makakapagsabi. Wala, out of control yan eh. Hindi natin alam na, hindi rin natin alam talaga yung pinaka, yung samahan nilang nila Inday, yung kanyang mga anak. Pero one thing, for sure, okay, na nakikita natin, ay, nakikita nyo, magkasama na si Hanilet, sila Kitty, di ba, nagbubuklod-buklod sila. Hindi ba dapat maging masaya tayo? Dahil they are not perfect family. There's no perfect family at all. Mga kababayan. Okay? Walang perpektong pamilya. Pero sa nakita natin, yun ang nakakatuwa. So ngayon, sabay basi kami ni Spokes. Okay, pasensya ka na. Maghati na lang muna kami ni Spokes. Kaya po si Alpotera, iniwan niya ang kanyang menor de edad na mga anak para ipilit ang kanyang sarili dahil may mga naguutos sa kanya. Ang tanong, sino kaya ang naguutos sa likod niya? Para makakuha ng impormasyon, para maiparating kay PRRD, ipinipilit niya na isiksik ang sarili niya na makapasok sa loob. Kaso, ang decision maker na kung sino lang ang makapasok sa loob ay sila, mga kapatid, Inday Sara, kasama na rin si Ma'am Hanilet, I think si Mrs. Zimmerman, kasama sila, di ba, na nagde-decide kung sino ang makapasok. Hindi siya makakapasok dun. Dahil ginugulo niya lang ang mga tao sa dahig. Nag-i-epal siya doon. Ini-empower niya yung kanyang mga iro. Bakit ko alam? Andun ako eh. Yung mga iro niya na sa Pilipinas, wala silang alam. Yung mga iro niya ng tagapagtanggol, kaya siya pinagtatanggol dahil noon pa man, nakakakonek sila kay Pangulong Duterte dahil si Alpotera ang nagbibigay ng access sa kanila. Yan yung katotohanan. Nako. Okay? Ngayon, kaya sila galit na galit. Eh, kahit magsanib pwersa sila, for sure, may ibabato sila. Ngayon pa ba ako? Sa tingin nyo ba, apektado ako sa mga binabato nila?
I will let you decide kasi juicy tong chika boom boom natin. Naku. Okay. Now, yun yung yung unang punta ko, 'di ba? Ilang days din kami doon eh. 2 weeks lang din yata. Yun yung unang punta ko. Na umaasa pa siya na makikita niya yung Pangulong Duterte. Now, mga kababayan, para itong si Alpotera, hindi natin alam kung yung mga pictures ni PRRD ay pinagkakakitaan niya. Ako, tinatanong ko lang, bakit niya ginagamit ng leverage yun na ito, kasama ko si PRRD, ang daming ganyan. Ito, ganyan-ganyan. Ginagamit niya yan. Yung pictures ni PRRD para tingalain siya doon sa dahig. Yung mga iro niya sa dahig, you know that, kung sino-sino man yung mga iro nila, whether ito ay vloggers o hindi vloggers, yung mga nag-assist, iro po niya yan, pinoprovidean niya yan, sinusungal-ngalan niya ng salapi. Ang question, saan galing yung salapi? Para doon siya ay tingalain. Ang pangit lang sa ginawa nito, ni Alpotera, sinisira niya si Miss Hanilet Abansenya. Which is yun ang hindi ko papayagan. Nagsasuffer na yung tao. Lahat nagsasuffer. Ang mga anak. Di ba? Ang mama nila Sara. Ang mama ni Kitty. Ginugulo niya. Binibigyan niya ng pangit na impression si Miss Hanilet Abansenya. Yan ang katotohanan niya. Kailangan niyo malaman, lalo kayo mga taga Davao. Okay? Ngayon. Okay? Ito. Ganito. Bear with me kasi hindi ako nagsulat ng script. Inaalala ko, ayoko magsulat ng mga script katulad nila. Inaalala ko yung mga circumstances nung nandoon ako. Yung sinasabi ko na after interview ko with Ma'am Hanilet Abansenya, okay? Pinatawag ako, okay? Pinatawag ako ni Spokes. Marlica, sabi niya, punta ka dito sa bahay, ganyan-ganyan, kakain tayo, ganyan-ganyan. At gusto ka daw makausap ni Alpotera. May witness ako dyan. Nandoon pa kami doon sa unang bahay, malapit sa beach, yung bahay nila, maganda. Nino pumunta ako, sabi niya sa akin yung tungkol na sa interview ni Mama Hanilet, na tungkol daw sa nagpapanggap na nurse. Ang sabi ko naman sa kanya, ayun na nga, tinawag ako ni Spokes kasi nga maraming tao doon, Marlica. So pinapasok ako doon sa kwarto. Okay? Yung kwarto na yon na pinasukan ko, natutulog doon si Spokes, pag nandoon siya, pag wala siya, may natutulog din doon na kaibigan natin. Pero natin i-mention yun dahil hindi naman siya kasali dito. Okay? So pumasok kami sa loob ng kwarto, nabasag pa nga yung sunglasses ko doon, naupuan ko. Di ba? Bigla ko naalala, sayang, $300 pa naman yon. Anyway, so nabasag, di ba? Naalala mo yon, Alpotera? Nabasag yung sunglasses ko dahil sa kalechian mo. Naupuan ko ng bongga-bongga kasi dumapa ako doon sa kwarto. Andito si... Grabe, daming chismis na nangyayari ngayong mga panahon na to. Again disclaimer, hindi natin, kung alam nyo pinag-uusapan, kwento nyo naman sa akin sa social media. Viral lang, kumbaga dami nanonood. Ilan ba nanonood ngayon? 3, baka tapos na yung live, kaya 300. Tapos na siguro tong live na to, pero kanina dami nanonood, nasa 5,000 eh. Kaya na-curious tayo, ano ba meron? Folks, andito ako, nandiyan ka, tapos tinawagan natin hindi ako tumawag, tinawagan mo si T. Okay? Nagpapaliwanag ka, Alpotera, na sinasabi mo, na sinasabi ni Ma'am Hanilet na nagpapanggap na nurse ay ikaw. Ang sabi ko sa'yo, bakit? Nurse ka ba? Ang sabi mo, ma'am, hindi po. Sabi ko, then, i-retract mo yung mga nakapost. Ano sabi ko sa'yo, hindi ka pala nurse eh. E di, bawiin mo yung mga pinost sa'yo na ikaw ay nag-alaga kay Pangulong Duterte. Kasi may nag-post na ganon. Ginawa mo ba? Hindi. You enjoyed it. At ang gusto nyo pa, di ba, i-counter ko pa yung sarili kong vlog at ipagtanggol kita. For the record, okay, yung gustong ipagtanggol ko siya, yun si T, okay, ako doon sa bed, di ba, ako, si Spokes, si Alpotera, tapos naka-speaker yung conversation, si T, doon siya, na kung pwede, parang i-clear ko daw yung name niya. What the hell? Nasasabihin, hindi daw siya, yun, ganyan-ganyan. Kung i-depensa ko siya.
Sabi ko, ano ang sabi ko? Hindi ko sinarado yung, yung conversation. Sabi ko na gano'n. Kasi hindi ako klase ng tao na mamahiya Sabi ko, tignan natin. Ganyan-ganyan lang ako. Tignan lang natin. Yan yung kwento. Okay, now, dumating, ang pinaka-bottom line kasi actually hindi dapat ito ang kwentong ito Ang titignan natin, sino ang taong nag-uutos kay Alpotera para guluhin ang mga Duterte? Sino ang Yan ang misteryong kailangang lutasin sa mga susunod. nagbibigay sa kanya ng pondo? Parang teleserye, no? Yung mga kaganapan. Yan, break muna tayo sa impeachment. Lagi na lang impeachment Dito muna tayo. Codename Alpotera. Sino tong Alpotera dito? Para isabod sa iyang mga iro. Okay? Kasi kung marami siyang pera in the first place, if you claim that you are a millionaire or something, hindi ka magsisiksik sa apartment ni Harry Roque. Ako sumiksik ako, second time around. I will tell you the story about it. Okay? Kung mayaman ka, na ikaw ay multi-million pesos at least na business, you have to get your own hotel. Hindi ka sisiksik doon. And after that, nung natapos na, by the way, buti naalala ko, nung natapos na po, umalis na si Spook Sari doon sa hotel na yun, nakitira siya doon sa 2 Pilipina. Na ang pangalan, okay, ang pangalanan ko na, hindi, letter na lang, okay, na si M at saka si, it's irrelevant actually. So, sa isang Pilipina lang pala, nakitira siya sa isang Pilipina, libre siya doon. Kaya tumigil ka. Gusto may nag-sponsor na sa'yo, gusto mo pang makatipid. Kung ikaw ay totoong mayaman, yun ang pinapakalat niya Yun po ang pinapakalat ni Alpotera na siya ay may transportation business at multi-million, kaya tinitingala siya. Putang ina ka? Sa kanya ba yan? Kaya dapat itong vlog na ito, series ito Series talaga to. Nakitira ka sa apartment ni Harry. Well, ako nakitira din ako. I will tell my story. Kasi ako mga palangga, tahiran nyo, ako pa kakalabanin ninyo, hindi ako sanay mag-vlog ng may script. Okay? Ang vlog natin dito, pawang katotohanan lamang at nakitira siya doon. Tapos later on, hindi ko na alam, wala na ako doon at kumuha na nga sila ng apartment ni Spokes Harry. Alright. So pumunta ako doon, nung bumalik ako, it's like what? Nung bagong birthday si Inday, March 28. Pero gusto kong malaman ninyo na itong babaeng ito ay sinisira ang buhay, sinisira si Mama Nilet at siya ang sumisira sa mga Duterte. Hindi po siya authorized na magbidabidahan, na magkumpas doon sa dahig. Yan po ang katotohanan, mga kababayan. Kaya dahil kung totoong mayaman siya, hindi niya isisiksik ang sarili niya doon sa unang apartment sa beach na nandoon si Harry, may mga lalaki na pabalik-balik, may mga babae kami. Labas-pasok yung mga tao doon, mga random. Pati ako kasama doon. Nagulat naman ako doon. Merong lalaking pabalik. Walang! Apartment ni Spook Sari, merong lalaking pabalik-balik. Tapos biglang kami pati babae, pati ikaw, pabalik-balik. Yan ang gusto kong malaman. Yan, hindi ako estresyado. Gusto kong malaman kung sino-sino yung mga lalaking pabalik-balik. Yun ang katotohanan. Okay, next. Fast forward na tayo. Fast forward. Kasi nag-ugat ito lahat doon sa nag-EX. Okay? XXX, na kinontrol kami ni Harry, ganyan. Na ayaw magsalita ng bangag-bangag hanggang sa nalaman ng natin na may perang involved. Nagbigay si Mangga ng regalo, na lechon. Tapos ang pinapalabas nila, si Marlica, isabi na nga ni Inday, bawal magregalo. Tapos ngayon, yung 47 kicks, yung 47 kicks na binigay na taga Switzerland, nasasaktan sila dahil hindi nakita ni Inday. Julol. Bawal pala magbigay ng regalo Baka tinanggap ng Alpotera Group ang 3 lechon ni Amy. Right? Kung no gift policy, gusto yun naman talaga ni Inday, pero hindi mo na makukontrol ang mga pagbibigay ng tao ng mga sweet things, chocolate, ang dami nagbigay. Ako, nagbibigay sa akin ng mga chocolate, kaya lagi kong sinasabi na, ano yun, pajojobain nyo ba ako? Alright?
Now what? Alright. So ngayon, fast forward na tayo, mga kababayan. Nung bumalik na ako doon, na second time around, na nangyari ng ang birthday ni Inday, alam nyo na yon na kinokontrol kami and everything. Magkasama kami sa apartment. Yes, may picture ako, pero this is not the proper time na ipakita ko yung mga picture kasi irrelevant. Ayun, pagka-picture na usapan, parang ano tayo dyan, medyo matindi na Naman. talaga yan. Hayaan mo silang tumahol. Alright? Alright. So, nandoon na ako. Nung bago ako umalis, sabi ni Spokes Harry sa akin, Miss Maharlika, dito ka na tumuloy sa akin kasi may isang kwarto. Okay? Ang problema kasi, 3 kami. Okay? 3 kami. So, sa isang kwarto, hindi kami magkasya. Tapos yung isa kong palangga, si Madam, okay, capable naman yun. Diyos ko, yun ang totoong may business. Yun ang totoong milyonarya. Okay? So, ngayon, sabi ko kay Spoke, sige, pero titignan. Sana all may business na. At ayun na nga mga kababayan, gusto yung tapusin yung mga nangyayari ngayon sa social media. Kasi ano lang to, para ma-refresh kayo, para bukas, di ba? Impeachment tayo ulit. Ano lang, kumbaga, pangtanggal umay. Alam ko naman, nauumayan na yun rin kayo, maya't maya, yung si, di ba, puro impeachment. Wala man lang PhilHealth, wala man lang BICAM, wala mang flood control. Ang daming issue eh. Ba't di nang pasadaan natin? O bukas makalawa niyan, pag-uusapan na natin budget. O yun, BICAM na naman, singitan na naman. Hindi pa na... Supreme Court, ano pang hinihintay nyo? Magpapasko na, ano ba yan? Di pa tayo nag-oral argument dyan sa budget na yan. Ano ba yan? As always, maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal na mahal ko ho kayo. Mahal natin ng Pilipinas.